Sa pangunguna ni Pangulong Marcos Jr., inilunsad sa Zamboanga City ang programang tutugon sa mga pangunahing pangangailangan ng mga indigenous people. Yan ang ulat ni Israel Damaulaw. Ito ang unang pagkakataon na makakatanggap ng bigas at grocery package ang Hilita sa kanilang lugar sa Sinunog. Sa kanyang pagtatrabaho bilang isang magsasaka, hindi sapat ang kinikita nito para sa pang-araw-araw na bilihin, lalo na at 5 sila sa kanilang pamilya. Kaya naman malaking tulong ang kanilang natanggap para magamit sa pang-araw-araw na pangangailangan. Malaki tulong, sir, kasi parang ang panya para sa isang buwan, malaki na talagang tulong. Isa din si Zoraida, isang labandera ang nakabenepisyo sa naturang caravan. Aniya, 100 lang kada araw ang kinikita nito mula sa paglalabada. Mahirap para sa kanyang trabaho, lalo na at wala na siyang kinikilingang asawa at may 3 anak na pinapaaral. Kaya laking tuwa niya sa kanyang natanggap na tulong sa gobyerno dahil malaki na ito na tulong para sa kanyang pamilya. Salamat sa Diyos sa pangaraw-araw ito. Sableng Diyos na binigay din sa amin ng pagkain. Bilang isang mangingisda, malaki na din ang naitulong ng bigas at grocery kay Ahmad, lalo na at 6 ang anak na pinapalaki nito. Kaya naman maliban sa pangingisda ay sumasideline din ito ng iba pang mga trabaho para maitustos sa pangangailangan ng kanyang mga anak. At dahil nabawasan ang gastusin nito dahil sa tulong na natanggap, mabibigyan niya ng dagdag na pera ang kanyang mga anak para sa mga gastusin sa eskwelahan. Nagpasalamat talaga ako sa kanila. Marami talagang salamat sa tulong nila sa amin, sa mga mahirap. Tulad namin, pasalamat talaga kami sa kanila. Ang naturang pagbibigay serbisyo pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kung saan mahigit 400 na mga IPs na Sama Badjao, Yakan, Tausug, Subanen ang pumunta at nakabenepisyo sa iba't ibang mga serbisyo mula sa ahensya ng gobyerno. Tulad na lamang ng mga programa ng DSWD na Assistance to Individuals in Crisis Situations con AX, kung saan makakatanggap ng 10,000 pesos ang mga benepisyaryo. Walang gutom program redemption, kung saan 71 ng mga benepisyaryo ang makakatanggap ng grocery package na nagkakahalaga ng 3,000 pesos. The Sustainable Livelihood Program, kung saan makakatanggap ng 15,000 pesos ang mahigit 100 na mga benepisyaryo, at ang Disaster Response Management Family Food Packs. Nagbigay din ang ahensya ng 30 na mga fishing boat kasama mga fishing accessories para sa mga 115 na mga pangingisda. At ang formal na pag-turnover sa bagong road improvement sub-project sa Puro 4 Araneta Drive sa naturang lugar, kung saan aabot sa mahigit 5,000 na mga household sa mga barangay ang makakabenepisyo nito. Ito ay mula sa Kapit-Bisig Laban sa Kahirapan Comprehensive and Integrated Delivery of Social Services con Kalahi Seeds. Maliban sa DSWD, meron din ang Department of Health, Department of Trade and Industry, Philippine Statistics Authority, Department of Labor and Employment Condole, National Commission on Indigenous Peoples at iba pa upang maihandog ang kanilang mga serbisyo. Sa kanyang mensahe, binigyang importansya ng Pangulo ang kalusugan ng mga IP community sa komunidad. Kaya naman patuloy ang pagsisikap ng administrasyon kasamang iba pang mga ahensya sa gobyerno upang mapalawak ang mga programa para sa mga IP. Ang sadya ko rito para tignan na maayos ang pagbigay ng tulong sa ating mga ating tinatawag mga unang Pilipino, ang ating mga IP community dito sa mga Sama Badjao. Kaya nandito kami para dahil kung minsan kapag ang gobyerno ay nag-aantay lang na kayo ang lumapit, hindi naman namin nasa-servisan kayo lahat, hindi namin kayo natutulungan lahat. Kaya ang ginawa namin, kami na lang ang pupunta. Ang gobyerno ang pupunta sa inyo. Masaya rin ang Zamboanga City LGU na mabigyan ng importansya ang mga IP community sa kanilang lugar. Layunin din nila na makapaghanap ng relocation area para sa mga IP communities na naninirahan malapit sa dagat. At mga programa na makapagbigay ng libre edukasyon para sa mga IP. Most of them, they cannot read. Then I want them to go back to school kahit paano turuan sila paano magsalita. Kasi hindi pa natin tutulungan sila, they will never learn. Kawawa po. Kahit marunong sila mangisda, hindi naman sila marunong magbilang. Kaya sabi ko nga, dapat tulungan sila.
Kaya nga sa ALS program, pinapasok po natin sila. So by 2026 may ALS program tayo para sa mga badyaw natin. Ang mga naihayag na mga programa patuloy pa rin pinapalawak at pinapalakas ng gobyerno sa iba't ibang sulok ng bansa upang walang maiwang gutom at mapabayaan. Israel Damaulaw para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.